sa inyo mga anak na 8, ikaw nakapagbibig ka sa akin ng ganyan. 9, Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbalik po natin dito sa liblib na lugar po mga kabayan kung saan nandito tayo noong nakaraang linggo po mga kabayan. Last few weeks po nandito tayo. Buti na sa ating pagbalik ngayon mga kabayan ay nakisama sa atin yung araw. No, ayos yung daan, hindi madulas, hindi putik, no. Although merong mga tubig-tubig na nakatambak, no, na dinadaanan natin mga kabayan, pero ayos lang po, no, ayos lang po. So nandito tayo ngayon mga kabayan, muling bisitahin po natin si Nanay Nina. Diyos ko po, hindi lang siguro ako ang nadurog yung puso dito sa sitwasyon ni Nanay Nina dahil doon sa kanyang nunal po mga kabayan, no, na cancer sa nunal po mga kabayan, na umabot sa ganitong punto na halos maubos na po yung buong bungo ni Nanay Nina, no? Although ginagamot naman po mga kabayan, pero hindi ko alam. So hindi ko po lubos maisip po mga kabayan kung paano po nangyari. Inabot ng dekada po ang sitwasyon ni Nanay Nina. Kaya halip po kayo mga kabayan, muling mabisita natin si Nanay Nina. Grabe yung sinapit dahil lamang po sa simpleng nunal, pero umabot po mga kabayan sa grabe, as in mga kabayan, no, na talagang halos nadurog yung buong pagkatao ni nanay dito sa cancerous na nunal po mga kabayan. Tao po! Hi, Nay! Good morning po! May aso. Hindi kayo to mangangagat? Or kunti lang siya pag nangagat? Natatakot ako, baka magulat siya, mangagat siya? Tawin mo ya. Asli. Baka magulat siya sa akin. Asli, hindi sanay sa mga ano yun. Matagal na nangat. Excuse mo na, bibi. Baka makakagat-kati. Baba ka muna dyan. Doon. Talagang ayaw yung tumayo. Hi, Nay. Kumusta na po kayo? Kumusta po kayo, Nay? Kumusta po kayo? Ay, salamat. Ha? Nakakain na po ba kayo? Oh. Hindi po ba kayo nahirapan dyan? O ano nasunog po? Ay, anong nangyari po dyan? Nasunog na ako. Ay, Pagkadnaw ako limlim yung araw, nilalamig ako. opo. So katabi nyo po, nagdadapog po kayo, katabi nyo po yung apoy. Kailang, hindi nyo na po namalayan. Hindi nyo na po namalayan na kinain na ng apoy yung Hindi na namalayan kung lumiliyab na. lumiliyab na. Sinong kasama nyo po dyan? Ayan, sila yung mga anak ko. Gabi po nangyari? Naku, napasarap sa tulog. Naku, kamunti ka na, delikado. Diyos ko mga kabayan, kasi syempre malamig dito, no? So, hindi pwedeng hindi sila magdapog o mag-apoy mga kabayan sa loob ng bahay. Kaya ang bahay po nila mga kabayan, kahit saan, may makita ka talaga sa loob ng bahay na mayroong nagdadapog katulad nito. Yun nga lang, nakakatakot po mga kabayan kasi light materials po ang gamit. Nakita nyo naman ang bahay ni Nanay Nina, tapos ang dami pang mga kagamitan dyan. Pag na
kumakain ng apoy, syempre madaling matupok po mga kabayan. 'Di ba? Napasarap sa tulog kasi malamig. Kaya tawa na yung Nagising na lang siguro sila mga kabayan na lumaki na yung apoy kaya ayan. Nasaan po si tatay? Save you po. nandiyan sa safa. Nasa sapa. Anong ginagawa po? Naglaba. Naglalaba. Pinaglaba po kayo. Oh. O kumusta naman na ngayon yung sugat niyo po, Nanay Nina? Nakakainom na po na kayo ng gamot? Umiinom akong gamot. Nakabili po si Tatay Sibyo noong nakaraan. So, hindi na masyadong kumikirot ngayon. Paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan. Meron din pong nagsuggest sa akin, Nanay Nina. Ano po bang nilalanggas niyo po dyan? Bayabas lang. Bayabas lang po? Subukan niyo po yung dahon ng malunggay. Pakuluan niyo din po. Tapos yun ang panglanggas niyo. Parang bayabas din po, Nay. Bakit natin? Dagdasi, panulo mo. At siya Ako lang kaysa ako nila. Pwede din po gawin nyo, Nay, ha. Sabihin niyo po kay ate. Pag naglanggas kayo ng dahon ng malunggay, pakuluan nyo. Tapos, ihugas nyo po dyan sa sugat nyo. Parang dahon din po ng tawag nito, bayabas. Ha, Nay, ha? I-try nyo din po. Wala namang mawawala kasi herbal naman din po yun. Malunggay at saka bayabas, parehas lang din po yun. Nakabili po kayo ng gamot? Mayroon ako ng gamot. Tapos kuha mo ito mamaya. Paikot yung ano. Kapag ko na ni tatang. Dapat ayon, ikaw na pinag-ansyan. Dapat malway ni Ibormay. Pagdasa, bitilaya. So, ayan po mga kabayan. Halimbawa, isang ganyan po, no? Isang banig. Lahat yan, para siyang pinisilin. Parang ganun, no? Na tanggalin yung balat niya tapos ibubudbud doon sa sugat. Nakatry ako yan, eh. Gawain din namin yan nung kabataan namin pag kami ay nasugat sa bundok. Kasi sa bundok din kami nakatira. Parang ganyan din ang ginagawa namin. Binubudburan yung sugat namin, lalo na yung sugat na hindi basta-basta na gagaling. Kung tawagin, ano bang tawag doon? Kabahong ba yung sa Bisaya? Parang ganun mga kabayan. Nako, nakikita ko yung mga kapitbahay din namin, ganyan ang ginagawa. Binubudburan nila ng pinisilin hanggat matutuyo, hanggat gagaling siya. So, kay nanay ganyan. So, alam niyo po mga kabayan, no, sabi, si nanay, napacheck up na nila yun. Matagal na panahon. Kaya nga si Nanay Nina, kahit pa paano ay umabot sa matagal na panahon po mga kabayan. Kasi nga, napacheck up naman po ni Nanay Nina at saka ni Tatay Sibyo. At alam naman din po ng doktor na ganyan ang nangyayari. Kailangan, ang advice po ng doktor po mga kabayan, hindi na po nila tinakpan o nilagyan ng cover po. Kasi nga po, sobrang laki ng sobrang laki ng wakwak mga kabayan. No, sobrang laki ng wakwak mga kabayan. Halos kalahati na sa mukha ni Nanay Nina. So ngayon, mas maganda doon na open, no, para siguro ang feeling ko hindi tinakpan ng doktor, open lang siya para hindi masyadong ma-damage lalo yung mukha ni nanay. Kasi ang sabi, kapag isinira daw mga kabayan, no, ay possible daw baka puputok. Tama po ba ako, Nay? Yun po yung sabi ng Sabi ng yung mataas ng doktor sa tata. Opo. Na kapag isirado, puputok. So, kailangan ganyan lang daw po. Pero, wag yung kalimutan na kailangan laging malinis para hindi lalong ma-infection. Kasi nga po mga kabayan ganito, cancerous na po talaga. No, cancer na po talaga yung mga kabayan. Hindi po ba sinabi ng doktor na yan ay cancer na? Hindi Siya lang. Wala pong sinabi yung doktor kung anong klaseng wala, ganyan lang. ganyan lang siya. Yung nga di pa puli sila kay hindi na maayo. So, ayan po mga kabayan, no? Marami nag-comment sa atin dito kay nanay na cancerous na daw, cancer na daw yan, pero wala namang advice yung doktor kung cancer or whatsoever. Ang sabi lang po ng doktor na wag na isarado or takpan kasi nga lalong madamis daw at puputok
may possible na puputok, no, and then pinauwi na sila kasi walang dang lunas, ang kailangan lang is yung painkiller at saka yung itong binubudbud po mga kabayan. Tapos may tinuro ata sa kanila po mga kabayan na maghanap ng gamot dito na herbal na dahon daw po, na matinik daw yung dahon na yung mga kabayan, pero hindi po mahanap-hanap ni Tatay Silvio po. So sa bagay, no, so mga kabayan, ay ang kailangan lang po talaga nila na kahit paano maibsan yung naramdaman ni nanay, makatulog siya, no, and then hindi niya masyadong maramdaman yung pain, so meron siyang painkiller at saka itong pangbudbud po sa sugat niya. Yun nga lang mga kabayan ang mahirap, kasi nga ang hirap ng buhay dito, no, buti lang kahit paano nandiyan yung mga anak ni Nanay Nina and Tatay Silvio na nagtutulungan. Ang hirap ng buhay dito, kung meron man silang pambili, minsan nga daw, sabi ni Tatay Silvio, wala silang pambili, minsan meron, kung wala din, kung meron din. So, buti lang merong nag-refer sa atin at napuntahan natin sila at nabalikan natin sila ngayon. So, si Tatay Silvio, saan po banda naglaba po, Nay? Diyan sa baba. Puntahan po muna namin si Tatay Silvio, Nay. Balikan po namin kay mamaya, ha? Kumain na. Grabe po mga kabayan, ang daming napahanga yung ating mga viewers manonood sa pagmamahal ni Tatay Silvio sa kanyang asawa. Grabe daw po mga kabayan yung pagmamahal ni Tatay Silvio, no, kasi nga sabi ko nga, at alam din ng ating manonood, yung iba dyan ay konting diferensya lang sa asawa nila, no, may kapansanan or mag-asawa sila na halimbawa na nagkilala sila, ikinasal sila na normal, na wala silang kapansanan, walang problema, pero nung nag-asawa na sila, nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng kapansanan, no, parang iniiwan nila. Sa halip na tulungan at iga-guide, dahil kailangan ng bawat isa, ay sumuko si Mr. or si Mrs. Pero ito si Tatay Silvio po mga kabayan, ay talagang till death do us part po talaga. Walang sukuan sa hirap at ginhawa, nandyan sa tabi ni Nanay Nina. Sabi nga ni Nanay Nina, sabi nga ni Tatay Silvio, kahit kailan hindi niya naisip o hindi sumagi sa isip ni Tatay Silvio na iwanan yung kanyang asawa. Bagkus minahal niya ng husto at inaalalayan niya hanggang ngayon po mga kabayan. Kaya napaiyak at naluha si Nanay Nina dahil nga po mga kabayan na syempre naantig siya sa asawa niya, na talaga napatunayan niya kung gaano siya kamahal sa asawa niya, na nagsakripisyo sa kanya sa kabila ng kanyang kalagayan. Kaya puntahan natin ngayon si Tatay Silvio, kasi nabanggit niya sa atin noong nakaraan na naglilinis siya dito, nag-aalaga sa mga pananim niya, at isa pa, naglalabas siya sa asawa niya, in everything, lahat ginagawa niya sa kabila ng kanyang edad, kinakaya niya. Although tinutulungan naman siya ng mga anak niya, pero si Tatay Silvio ay gumagawa pa rin, tumutulong pa rin, no, para sa kanyang asawa. Kaya ayan, punta tayo sa nilalabhan ngayon ni Tatay Silvio. Ay, delikado tong daanan ni Tatay Silvio dito. Hi po! Good morning po, Tatay Silvio. Buti po Tatay Silvio, dito lang po sa bandang ibaba yung nilalabhan nyo po. Wow! Kahit papaano hindi kayo lalayo ng sobra. Hindi kayo mahirapan. Naglalaba po pala kayo. Kumusta po kayo? Kumain na po kayo bago kayo pumunta dito? Hindi pa ako kumain. Hindi pa po kayo kumain? Ilagay ko lang po tayo ha, yung mic tayo. Kanina pa po kayo dito, Tatay Silvio? Kanina pa ako rito. Kanina pa kayo. Wow, ang cute naman ng balon nyo. Kahit pa paano ay hindi naman naubusan ng tubig. Oo, kasi tag-araw yan. Oh, wow. Kahit mahina siya, pero at least hindi nauubusan. Hindi na uubusan. Biro nyo, sabi ni Tatay Silvio, kahit tag-araw ay may tubig pa din. Inumin din po ito, Tatay Silvio? Hindi ako umiinom. Iba.
dito talagang Naglalaba. paglalaba Dito lang. dito kami naglalaban ng mga anak ko. Oh, dito kayo, ito yung labahan nyo dito. Ang iniim namin doon kami kumukuha. Nilalakad nyo rin po? Hindi, motor. Saan po banda? Banda ron. Malayo. Malayo yun. Oh. Bakit ito? Matagal naman itong balon. Bakit ay hindi po kayo May umiinom? naman, may dumi na ron. Sa itaas. Pwede sana inumin ng anak doon. Kaso may kuwan na. May mga basura kumbaga sa itaas. Oh, may basura Pero dati na. po, iniinom nyo po yan. Kung wala sanang bahay dyan, pwede inumin. Tama nga naman, no? Sana kung walang bahay dyan, hindi na sana mapalayo yung paghahakutan ni Tatay Sibyo. Kung dito lang sana banda yung Sibol tay, pwede patay, no? O pwede Kung sana. dito na side sana na walang bahay po dyan. Oh, kanino mga pananim po dyan tayo? Yung pamangkin ko. Sa pamangkin nyo po. Yung kapitan ng Mabilog. Okay, sige. Tapusin nyo po muna yan para kahit papaano ay makapag almusal na po kayo sa pag-uwi nyo. So, ayan po mga kabayan kasi syempre po, no, kahit may edad na po si Tatay Sibyo, talagang kumikilos pa rin sa bahay. Ayaw kong madumian yung asawa ko. Po? Ayaw kong madumian. Ayaw yung pong madumihan yung asawa nyo, si Nanay Nina. Kailangan lagi po siyang malinis. Araw-araw nyo po siyang nililinis, tatay? Araw-araw. Pinupunasan? Pinaliliguan ko mainit. Nagpainit ako ng Tubig. dahon ng bayabas. Opo. Tapos isang timbang tubig, kalahati, malamig, kalahati yung mainit. Opo, para hindi po siya lamigin. Okay. Araw-araw nyo pong ginagawa yung Tatay Sibyo. Araw-araw. Grabe yung pagmamahal nyo po sa kanya, Tatay Kung Sibyo. iba sana kakulong na pangasawa mo, iwanan ka na. Kaya kako, hanggang may buhay din tayong dalawa, hindi kita iiwan. Opo. Wow, wagas na pagmamahal. Tatay Sibyo, mayroon po pala akong sasabihin sa inyo. Di ba po nilalanggasan niyo po ng dahon ng bayabas? Nilalanggasan ko ng dahon ng gibana, bayabas. Opo. Yun lang. Yun lang. Subukan nyo rin po dahon ng malunggay. Sana. Pwede rin po at mabisa din po yun. Mayroon po dito? May malunggay po ba dito? Meron. Opo. Subukan nyo po, tay, ha? Kasi, Subukan ko yung dahon ng malunggay. opo, parang langgas din po. Parang, Langgas. opo, yun lang din po ang gagawin nyo. Pero ang gagamitin nyo, dahon ng malunggay. Kasi meron po nagsasabi sa atin, nagsuggest doon, no, sa nanonood sa atin, na sabihin nyo kay Tatay Sibyo, kasi ginamit ko noon, meron din akong sugat, ang ginamit ko daw ng malunggay na tuyo yung sugat, susubukan nyo rin po, Tatay Subukan ko. Sibyo. Kasi herbal naman din po yun, wala namang Awa ng mawawala. Panginoon at matulungan din yung gamot na palanggas. Opo. Magagaling siya. Opo. Kaya subukan din po natin, tay, ha? Titinan ko mamaya, basahin ko ulit. Basta, kasi in-screenshot ko yung kanyang comment na pakisabi ni Tatay Sibyo, dahon ng malunggay ay panglanggas. Gamitin niya panglanggas doon sa sugat ni Nanay Nina. Nakabili po kayo ng gamot. Nakita ko yung gamot. Pinakita ni Hindi ko yun. Opo. Sino po ang bumili? Pumunta Ako. ng bayan. Pumunta po kayo. Ano sinakyan nyo? Yung anak ko. Hinatid po kayo. Ay, sinamahan po kayo. Oh, very good. Binibili ko yung 240. Ubus yung pera. Nabili niyo yung gamot. Ano pang nabili niyo po doon? Antibiotic, apinamic, at saka pwede niyang ulamin. Yun ang binili ko. At saka Ano bang ulam binili niyo po sa kanya? Hindi, Yung gusto niya? Gusto ko ako. Kung anong gusto mo, baboy. Mahal ka ko yung baboy. Nag-request. Nag-request siya ng baboy. Nangunguya pa niya? Or yung sabaw lang gusto niya? Pinagiling ko. Okay. Pinagiling ko sa dapdap. Opo, ipapagiling niyo. Pwede niyang nguyain. Kahit kunti-kunti. Hinahanap din niya yung karning baboy, ta. Kako,
Ako yung gagawin, hinahanap po rin yung baboy. Opo, Kaysa rin sa manok. paminsan-minsan, siyempre tama. Paminsan-minsan. Kasi ang manok, marami naman dito, nakakasawa naman kung laging ganun. Oo. Siyempre yung lasa mo, maghahanap naman ng iba. Nag-request po ng karning baboy. Oo. Nabilhan niyo po ba? Sabihan ko. Pinagiling niyo? Oo. O anong klaseng luto nung dumating kayo? Laman at saka inuto ko sa buho. Wow, ang sarap nun. Lagay ko sa buho. Lagay ko ng dahon. Kalibangbang, Hindi. Ba- Dahon ng pang-asim. pang-asim. Mangga. Opo. Ano po? Mangga. Mangga? Yung usbong? Ayun laman. Okay. Yung bunga mismo. Wow. Yung bunga ng mangga. Maasim-asim. Parang sinigang na baboy na yung anlasa. O tapos, nung naluto, kumain naman po siya, tay. Kumain kami dalawa. Kami mga anak ko, apo ko. Saro-saro kami roon. Nasarapan naman din si nanay. Natuwa po Kako, siya. iwanan na natin yung lola ninyo. At para makatagalan siyang kumain. Mga 3 oras. Bago siya matapos. Ang tagal po, no? Kahit pa unti-unti, tay. Kahit 3 butil ng Kanin. kanin. Ala, sige. Kaya kako, iwanan na natin siya. Bantayan natin. Sige. Subo. Subo. May sabo naman ako. May ulam ka dyan. Yung tira natin. Hanggang 3 araw bago niya naubos. Unti-unti po. Kanyang piraso. At least nakakain po siya ng buhok. maayos na request po niya at gustong gusto niyang ulamin. Ako yung request ko naman yung manok. Ay, ayaw ko yung manok. Opo. Baboy. Karning baboy po ang gusto niya. So, paano po yan, Tatay Silvio? Araw-araw niyo pong pinapaliguan. Araw-araw din po kayong naglalaban ng paunti-unti. Oo. Kasi yung mga pinaghubaran niya, yung takip niya dito sa Ayun. ulo niya. Di ba po? Kasi, Mga 10 piraso. Yarabang ko. hindi naman pwedeng pabalik-balik, tatay. Kasi, siyempre, yung dumi, ma-infection yung ulo niya, yung sugat niya, kailangan laging nakapalit. Pag natuyo, Palit. palit. Dyan natin ako ng alcohol. Para may mabango yung pangkumot mo. Lagyan ng alcohol yung pang-ano niya, pang-takip po. Pantasip. Oh. Yung iba ka ako na pangasawa. Bakit tayo mabaho po ba yung ano? May amoy po ba yung sugat ni... May amoy. may amoy. Pero pag araw-arawin, Nanginipis nga itong kamay kong sa loob ng mga may 30 taon. numinipis na yung kamay niyo sa Pagka, 3 dekada sa paglalaba ni Nanay Nina. Mula noon hanggang ngayon, talagang kayo yun nga, napapansin ko po, tatay. Ito kinakain ng sabon siguro sa kakaganyan yung po. klorok. Opo. Kinakain. So talagang ano po, tay, kaya pala sabi nyo, kailangan laging malinis kasi umaamoy siya kapag hindi nyo po nalilinisan. Kaya ako, huwag kayo ako mahirapan na sa mga apo na kumuha ng dahon na Bayabas, palanggas. paglaga. Ako maglaga. Opo. Kaya ako kukuha ng panggatong para maluto yung panglanggas natin sa lolo nyo. Opo. Lola. Pero tay, tumutulo po ba siya? Hindi. May katas ba na ano? Hindi. Wala namang katas na lumalabas. Walang katas na lumalabas. Tatay Silvio, kasi kanina nabanggit ko po ni Nanay Nina. Nakalimutan ko nga po eh. Sorry, kasi natanong ko kay Nanay Nina na wala sa isip ko. Dapat si Tatay Silvio ang tatanungin ko noon. Tatay Silvio, nasabi po ba ng doktor na cancerous po yung sugat Hindi sinabi sa akin ng cancer. Walang sinabi sa inyo? Wala sinabi yung pinakamatas ng doktor. Yun na yung pinakamataas na doktor, ha? Oo, yun ang nagsabi sa akin. Na, Akit mo na yung asawa mo. Parang awa ko na sa inyo, kapatid. Akit mo na sa bundok. Hindi naman mawawala yan. Habang may buhay kayong dalawa, lagi kayong malinis. Lilinisan mo.
nasa bundok, mahanap mo yung kahoy na ganyang kalaki. Ay, hanggang ngayon, hindi ko nakikita. Siguro sa bundok ng pinatubo. Meron. Meron doon. Sa lawak at sa laki ng kabundukan nito, hindi nyo pa nakikita yung kahoy na yun at yung dahon na yun para panglanggas Oo, na matuyo. matulis yung dahon. Sabi niya sa akin yung mataas ng doktor, matulis yung dahon, pero hindi lalaki. Pang kinistis mo yun, tapal mo hanggang bukas, kaya umagahan, titikom na. Eh, hindi ko mahanap hanggang ngayon. Galing ako nung linggo, pumunta ako sa gubat. Hinahanap ko, pinipili ko sa kakahuyan. Wala naman po. Wala. Naglakbay kayo sa kabundukan, sa kagubatan, para mahanap pero wala. No, hinatid ako ng anak ko. Grabe po, Tatay Sebio, no? Kasi, siyempre kung alam ng doktor na cancerous yun or ano yun, Siguro. dapat siyempre, kung hindi man yan sabihin mismo doon sa pasyente, siyempre sa inyo, sasabihin sa inyo kung sana. cancerous po yun. Sabihin mo sana ako kung ikaw ang mataas ng doktor. Sabihin mo sa akin kung anong Totoo. sakit niya. Opo. Kung anong totoo. Kung ano ba talaga. Hindi. Wala yan. Hindi cancer yan. Totoo po ba na pinauwi na kayo ng doktor kasi hindi nagagaling? Oo. Pinauwi na kami. Tatlong bis na ako napunta ng Tarlac. Pinauwi na kayo? Oo. Kasi hindi naman nagagaling ito, gamot na lang ang bibigay ko sa inyo, yung pang ano, Oo. Binigyan ko ng 1,000. ng doktor. So, 1,000. Bili mo ng antibiotic, pambubod mo para makita mo yung kahoy. Ay, hanggang ngayon, hindi ko nakita yung kahoy. Kung mahanap mo yun, habang may buhay kayong dalawa, kusang titikom yung Sugat. ng asawa mo. Hindi ko sinabi sa inyo, kako sa cancer siguro yun. Hindi. Ano na nagsabi? Ikaw nagsabi sa akin. Sabi. Oo. Kasi nasabi nyo, baka cancer. Pero ang sagot ng doktor, hindi cancer. Oo, sabi na sa akin ng doktor, hindi cancer yan. Kung cancer yan, matagal na namatay na. Kamot niya, yung kuko niya, may tetanus. Natitano. Sabi mo, cancer. Hindi. Nanggaling sa kuko niya. Yun ang sabi ng doktor. Oo. So, hindi cancerous yung nunal, Oo. kundi na-infection Sa kuko. sa kuko niya. Kayon ang dumali. Ay, Diyos ko po mga kabayan. So, lahat naman po, ginawa naman ni Tatay Sebio. Pumupunta naman sila ng doktor, nakakausap naman nila yung doktor, ina-advise naman sila ng mga doctors, no? So, lahat siguro, sapat naman na siguro yun. Lahat ng paliwanag ni Tatay at nag-uusap naman sila ng doktor na tumingin kay Nanay Nina at nakita naman nila yung sitwasyon mga kabayan na ganyan na kalaki yung sugat sa ulo ni Nanay Nina or sa pisngi ni Nanay Nina mga kabayan na halos makalahati na tong ulo niya na nakain na talaga sa sugat ay nakita na ng doktor yon. So until now, kahit nakita ng doktor na ganyan yung sitwasyon ni Nanay Nina, hindi pa rin nila ma-diagnose kung ito ay cancerous, kung ito ay nunal na cancerous mga kabayan, no? Ang bukod tanging alam ni Tatay at pinapaliwanag sa kanila ay nunal na malaki na nakamot at nag-cause kung bakit naging ganyan na infection na titano dahil doon sa mga kuko ni Nanay Nina. So ayan po mga kabayan. O parang umambo na po. Ay, papabuhat ko na rin sa apo ko. Nahulog ako sa motor. Nabalabag ako sa motor. Nahulog po kayo sa motor. Bakit po? Pinatong ako sa tubig, 2 galon. O tapos po, Nag-minor. Pag minor, tumilapon kayo. tumilapon ako. Kailan po nangyari? Magkuhan na, 10 taon na. Matagal na po na panahon. Nabalik na rin dito yung Buto.
Dati nabalian. Hindi nabalian na. Pilay. Na- Na-dislocate lang. Oh. Okay, Tara. Sige po. Iniwanan ni Tatay Silvio yung iba kasi buhati ng apo niya. Oh, speaking of langgas ng bayabas. Talaga nagtanim si Tatay Silvio dito sa Lumaki na yun. malapit sa ano niya, tabi ng bahay. Kasi ito talaga ang karugtong sa buhay ni Nanay Nina, kaya nagtanim na lang siguro siya. Lumaki na lang ang tinanim ni Tatay Silvio, no? Pero hindi pa gumaling yung sugat ni Nanay Nina. Cactus? Cactus ba to? Nakakain to mga kabayan eh. Ha? Cactus, nakakain po yan. Oo. Saan po yan? Wow, mayroong pang pinya dito si Tatay, oh. Oh. Mura pa lang. May mga pinya pa si Tatay dyan. So, dito tayo ngayon sa taniman ni Tatay Silvio. So, ayan. May mga kamuti po to, Tay. Kamuti. Oh, may mga kamuti, kamuting kahoy. May Ito. mga ubi, gabi, Yan. no? At itong mais niya, malalaki na pero wala pang laman po, mga kabayan. Ito po, Tatay Silvio, kayo po ang nagtanim nito? Ako? Mula doon sa ibaba? Hanggang doon sa baba. Grabe si Tatay Silvio, napaka sipag. Oh, ang linis-linis pa ng taniman ni Tatay Silvio. Oh. Oh, tapos may mga gabi pa po dyan. Gabi. Oh, hanggang dyan po sa ibaba, Tay. Oo, hanggang doon sa baba. Oh, nakita ko nga po, oh, ang kapal ng mais dito, mga kabayan. So ito dito, mga kabayan. Ito, tanim ko rin ito, ubi. Po? Tanim ko. Opo, ang lalaki na. No, ito yung sinasabi ni Tatay Silvio na halimbawa pagkatapos niyang paliguan, linisan, bihisan, langgasan, pakainin, si Nanay Nina bago siya dito pupunta para maglinis. Ngayon, pag sa oras na naman ng tanghali, iiwan na naman ni Tatay Silvio yung kanyang taniman, yung kanyang paglilinis at pupuntahan na naman niya si Nanay Nina para pakainin na naman po paghandaan. Halimbawa, sa umaga, aalis si Tatay Silvio, tapos na siya sa obligasyon ni Nanay Nina, pupunta dito, and then, bago man nanghalian, uuwi naman po kayo, Tatay Silvio, para... Hindi, aabot ka mo ng tanghali. Hintay ko yung mga 10-20 minuto. Akyat na ako. sisilipin nyo na naman. Oo. Kumbaga, nandito kayo, maya-maya kayo aakyat para silipin nyo po siya. Hindi, Chine-check nyo. Kinakalong ko ka mo. Kinakalong ko yung... Kinakalong nyo po yung... Oo. Kinakamot yung ulo niya. Kinakamot nyo po. Parang ginagawa yung baby, kinakalong nyo at kinakamot nyo po yung... Oo. Bakit makatipoy ba yung sugat? Hindi sa likod. Parang... Hindi makati yung sugat di sa likod. Parang naglalambing po sa inyo. Anong klase itong mais, tatay? Bakit Puti. ang laki nito? Puti. Puti yan. Yung malaki. Okay. So ayan tatlo mga kabayan Bibihira na po mga kabayan. Usually po mga kabayan, ang mais, dalawa. Dalawa lang po talaga. Pero ito tatlo mukhang may 4 pa. Wow, ang galing mukhang may 4 pa ito mga kabayan Isang butil yan. Isang buti lang po yung mga kabayan pero namunga ng tatlo or dalawa. Diba? Ang tataba, ang lalaki ng ni Tatay Silvio po mga kabayan. Ilang buwan na lang magkakaroon na to ng laman. No? So, ayan. Hindi na tayo bababa mga kabayan kasi hanggang baba po yung taniman ni Tatay Silvio. No? So, ganun po. Hindi lang mapagmahal na mister sa kanyang asawa mga kabayan. Napakasipag pa sa buhay-buhay si Tatay Silvio. Lahat gagawin. No? Lahat gagawin para mabuhay. Mula nung nag-asawa sila ni Nanay Nina mga kabayan, trabaho, pag-asikaso sa asawa, pag-asikaso sa asawa, pagpapalaki sa mga anak, hanggang ngayon. 'Di ba? Pero matanda na, pero pilit pa rin tumatayo kahit may dala-dalang tungkod, para lang kahit papaano ay makagawa pa rin, makapaghanap buhay pa din mga kabayan. So ayan. Tay. Wow, ang sarap ng ulam. Ito binili ko.
paksiw na tilapia. Bili naman o ganyan. So, bili ko. Opo. Yan na lang po natira sa binili niyo po, tay. Pinangali ko ng ulang ko. Bili ng bigas, ulam. Opo. Pangangailangan, opo. So, ganyan po kumain si Nanay Nina po, mga Kahit kabayan. maabutan ka ng 3 oras. Okay lang po yun, dahan-dahan. Oo, dahan-dahan. Hindi naman kailangan mabilis. Okay lang po yun. Kailangan pang itulak ni Nanay Nina po, mga kabayan, yung kanin para lang talaga pumasok. Buti nga si Nanay Nina, malakas ang resistensya, malakas ang loob. No, hindi napanghinaan ng loob, mga kabayan. Pinipilit din niya. Sinisikap din po niya, mga kabayan, na kahit papaano ay makakain siya, magdugtungan pa yung buhay niya. No. Gusto ko mabuhay ako. Iyon, o di ba? Yun din ang ano nina. Nakitaan ko naman talaga na talagang si Nanay Nina, nakita niya na kung gaano siya kamahal ni Tatay Silvio sa mga anak niya, pati siya. Pinipilit din niya yung sarili niya para mabuhay pa na makasama niya yung mga taong nagmahal sa kanya. Pinipilit din po niyang kumain. Hirap na po yung mga kabayan, tinutulak na nga ni Nanay Nina. Pero kahit papaano ay gusto ngang mabuhay ni Nanay Nina, kaya kumain ng kumain. Kahit mahina, sige, kahit mahirap po, tiisin nyo lang po, Nanay Nina, no, na makakain kayo. Sabi nga ni Tatay Silvio, inaabot ng ilang oras yung pag kumakain si Nanay Nina. Siyempre hirap. Kaya gusto kong kausapin si Nanay ng kausapin. Kaya lang siyempre naawa naman ako na magsalita. Kasi masakit yung bibig, hindi masyadong bigkas, hindi maibuka yung bibig, mga kabayan, dahil sa sitwasyon. No, pero ako'y natutuwa, mga kabayan, kasi ito, nakita ko na kumakain si Nanay Nina, ako'y natutuwa. Kahit papaano ay pinipilit niya, sinisikap yung sarili niya na makakain din. So ayan po, mga kabayan, nandito po tayo, no. Sabi ko nga, sobrang busy ko, mga kabayan, kailang inaalala ko yung gamot ni Nanay. Nung inaalala ko yung gamot niya, sabi ko, habang ako ay busy at nagpapagawa tayo ng bahay ngayon ni Bayaw, no, habang wala pang ulan, dahil ito, delikado ito, mga kabayan, kapag umulan tayo, baka tayo ay matrap dyan, hindi tayo makaakyat kasi iba ang putik dito. Lagkita na pula na pag umulan, mga kabayan, kahit kunting ulan, super dulas. Ang mga sasakyan dito, yung mga single o yung mga motor, mga kabayan, kapag tag-ulan na, ay yung gulong nilalagyan po nila ng kadena, no, para lang talaga makaahon sila. So sabi ko, habang walang ulan, no, ay ihatid ko yung pagmamahal na galing po sa ating mapagmahal na very generous sponsors. Kaya sabi ko, sige, ihatid natin. Kay kagabi, ang ginawa po namin, nag-igib kami, hinakot na namin yung mga hollow blocks, nag-overtime doon, mga kabayan, kasi ang target ko, pag hindi umulan, ako ay pupunta dito. So awa ng Diyos, hindi nga umulan. So tama lang po talaga na kumuha ako ng mga panggabi na pwedeng magtrabaho doon sa pag-iigib at paghahakot ng hollow blocks po, mga kabayan, no. At ito na nga, hindi umulan at nakapunta kami dito para may pambili ulit si Nanay Nina ng gamot niya, kasi inaalala ko rin po, mga kabayan. Kaya maraming salamat po talaga sa ating mapagmahal and very generous sponsor na walang iba, si Preciosa Olipinio from New York, USA. Nagpaabot ito ng 5,102.85, and from Ate Des, nagpaabot ito ng 10,000. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa ating very generous and pioneer sponsor po natin, mga kabayan, na mula noon hanggang ngayon na nandiyan patuloy sa pagbibigay ng pagmamahal sa mga kabayan natin na tulad nila. Maraming salamat po sa pagyakap at sa tiwala na binibigay niyo po sa aking munting anikain. Maraming salamat ko po sa inyo, mga anak. Ikaw ang pumunta dito ako. Yung galing po sa ating mapagmahal and very generous sponsor na si Ma'am Preciosa Olipinio from New York, USA. And so nilaan ko po sa mga groceries nila, no, and bigas, no. So ito yon. Yung 10,000 naman po na galing kay from Ate Des, ay ilaan ko to para sa pambili ng gamot ni Nanay Nina. 1,000
2, 3, 4, 5, 6, 7, Salamat sa inyo mga anak na 8, ikaw nakapagligid ka sa akin ng ganyan. 9, 10. 10,000 Para hindi sila mula po yan sa ating mapagmahal na sponsor from Ate Des, no, para sa gamot ni Nanay Nina, and then itong grocery po mga kabayan galing din po to sa ating sponsor, very generous sponsor and pioneer sponsor na si Ma'am Preciosa Olipinio from New York, USA. Tatay Silvio, Masaya po kami. Asawa ng Panginoon at patuloy kayo na nakapunta rin dito sa amin. Tinuruan kayo ng Panginoon na para makakaabot kayo dito sa amin para matulungan kami. opo. Maraming salamat po sa nagpadala ng biyaya. Mahal po salamat sa inyo. Sa awa ng Panginoon Diyos na tulungan nyo rin kami. Mahal ko kasi yung asawa ko, hindi ko iiwan. Opo. Nakita ko naman po, Tatay Silvio, kung gaano nyo kamahal yung inyong asawa. Yung pagdating ko ron, ginagano ko, wag ka matulog. Nilalambing nyo po. Marami ko para magising. Bakit napaiyak naman po kayo, Tatay Silvio? Sa pagod pa mo ng pagtatanim. Magtanim na ibang kulay ng gabi, ubi. Yun ang gusto ko itanim para mabuhay din kami dalawa. Opo. May binta ng mga anak. Dati yung nabinta nila, bigyan nila sa amin. Kung pwede ma-harvest. Opo. Diyos ko po mga kabayan, kasasabi ko lang na mahirap dito pag umulan. Ayan, umulan na nga kung kailan kami dumating dito. Pero please, tama na ha. Huwag nyo namang lakasan huwag nyo namang lakasan, Lord, kasi ang layo nito. Masta kami dyan. Ang hirap ng daanan mga kabayan. No, hindi talaga natin mapigilan. Uulan talaga. Kaya ito, umuulan. Ngayon lang kung kailan kami dumating dito at patapos na. Kung patapos na kami ni Tatay Silvio. Kaya muli, maraming salamat po sa ating pioneer sponsor and very generous sponsor. No, salamat po kay Ma'am Preciosa Olipinio from New York, USA, and from Ate Des. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Meron din akong in-order para kay Nanay Nina. No, kasi nilalangaw nga po yung sugat ni Nanay Nina. Kahit nililinis araw-araw nilalanggasan. Siyempre, kasi naka-open siya, alam naman natin ang langaw, no? Ay binilhan po namin siya ng sombrero para hindi po siya nakatakip ng ganyan, para ipapatong niya para ayan, hindi na po lalangawin. So hindi siya maya-maya dagpas. So sombrero po ito, Tatay Silvio. Pasok niyo po dito, ganyan. Bago ipasok, langgasan muna. Opo, bago ipasok langgasan, linisin muna. So, para Hindi lalangawin. opo, hindi lalangawin. Kasi mayroon siyang parang kulambo. Parang kulambo. Opo. Subok niyo po sa ulo niyo po, Tay. Tapos may tali na po yan sa liig para hindi papasukin ng langaw. Yan. Ganyan. Tapos ganyan po sa liig yan, Tay. Ayan. Higpitan. Ayan. Kung hindi mahirapan si Nanay Nina. Sa tamuhin. Kahit isang langaw, hindi makakapasok po dyan. Ayan. So maraming salamat po muli. Huwag po tayong magsawang manood without skipping ads. Paki-share and likes na rin po. Maraming salamat po sa ating lahat. Bye! Bye. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.